King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 73. Pag-agaw muli ng battle points. Tingnan mo, Brother Zhao Fang. Mula sa pader ng lungsod ay dumating ang hiyawan ng takot. Sa sandaling ito, alam nila na ang Golden Beak Eagle King ay nasa bingit ng kamatayan at ito ay mamamatay sa loob ng 2 hininga, ngunit kahit na noon, ang Eagle King ay ibibigay kay Zhao Fang ang huling hampas nito. Malinaw na ginalit ni Zhao Fang ang Golden Beak Eagle King at ang huli ay may iniisip na patayin siya anuman ang mangyari. Hindi maganda. Nakaramdam ng matinding panganib si Zhao Fang. Sa ilalim ng sitwasyon, ang mga sizzles ng init ay pinakawalan mula sa kanyang kaliwang mata at kumalat sa kanyang buong katawan, na agad na nagpakalma sa kanya muli. Ho! Ang bilis ng Golden Beak Eagle King ay nakakatakot at umabot ito kay Zhao Fang sa isang kisap mata. Nalampasan na ng bilis na iyon ang reaksyon ng mga martial artist, kahit na nakikita nila ang aksyon, hindi nila ito maiiwasan. Kla! Ang figure ni Zhao Fang ay agad na napunit at isang malaking butas ang ginawa sa dingding sa likod niya. Tulad ng iniisip ng lahat na si Zhao Fang ay namatay. Flowing Wind Stance. Smoking Transparent Step. Ang figure ng isang kabataan ay lumitaw sa ibabaw ng Golden Beak Eagle King. Ano? Ang mga kalapit na cultivator ay tila nakakita ng multo. Napakalalim na kasanayan sa bilis. Sumilisisaya sa mga mata ni Yelin yun. Noon lang, nakita niya si Zhao Fang na sabay na gumamit ng Smoking Transparent Step at Flowing Wind Stance at naiwasan niya ang pag-atake ng Golden Beak Eagle King. Halos lokohin pa niya ako. Tumalon ang puso ni General Heng. Sa sandaling iyon, nagawa ni Zhao Fang na pagsamahin ang Flowing Wind Stance ng perpekto sa Smoking Transparent Step at naiwasan ang nakakatakot na pag-atake ng Eagle King. Ang pagsasanib ng Flowing Wind Stance at Smoking Transparent Step ay nangangahulugan na ito ay maihahambing sa isang holy martial art. Malinaw, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay may malaking papel din dahil sa pagsusuri at pagkalkula nito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Fang na parang nag-aapoy ang kanyang dugo at ang kanyang mental energy ay nasa pinakamataas na estado. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang berdeng sinag ng liwanag ay umabot sa 7 talampakan 8. Teka, bakit siya napunta sa tuktok ng Golden Beak Eagle King? Naisip ng mga kalapit na cultivator. Nakatakas lang si Zhao Fang sa pag-atake, ngunit ngayon, nakarating na siya sa ibabaw ng Golden Beak Eagle King. Tornado Stance. Mysterious Wind Palm. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhao Fang nang lumitaw ang isang asher na liwanag sa kanyang palad na pabilis ng pabilis at sa wakas ay lumipad ito sa ulo ng Golden Beak Eagle King. Sa sandaling iyon, tila buhawi ang kanyang katawan, galit at malakas. Shoo! Ang kanyang Mysterious Wind Palm ay tumama sa bahagi kung saan ang Eagle King ay nasugatan ni General Heng. Tuk! 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 Ang orihinal na pinsala ay naging mas malaki at mas malaki. Blaam! Ang ulo ng Golden Beak Eagle King ay nahati sa mga piraso at ang napakalaking figure ay nahulog sa lupa. Teng! Si Zhao Fang ay tumalon sa hangin na may dugo ng Eagle King na tumutulo pa rin mula sa kanyang palad. Ang pagtaas at pagbaba ay tila nagsasaad ng nagwagi sa pagitan ni Zhao Fang at ng Eagle King. Ang Golden Beak Eagle King ay pinatay na. Sino ang kabataang pumatay sa Golden Beak Eagle King? Kumalat ang mga alon ng daldalan sa mga kalapit na nanonood na magsasaka. Agad na naging sentro ng atensyon si Zhao Fang. Brother Zhao Fang, magaling. Pinuri siya ni Yelin yun pati na rin ng third guard. Nakabawi na rin si General Heng sa pagkabigla. Hahaha. Magaling. Nagawa mo ang isang mahusay na trabaho sa pagpatay sa Golden Beak Eagle King, ngunit may mga hinala na inaagaw mo ang mga battle point dahil sa huling tama. Pag-agaw ng mga punto ng labanan. Naisip ito ni Zhao Fang at napagtanto na kumilos siya sa instinct noon. Sa oras na iyon, mas mabuting palitan ng suntok sa halip na umiwas at tumakas. Ngunit sa mata ng ibang tao, si Zhao Fang ay kumuha ng panganib na hindi lang tumakas, sinubukan niyang makakuha ng mas maraming battle point. Ano man ang sabihin, malaki pa rin ang papel ni Zhao Fang sa pagpatay sa Golden Beak Eagle King dahil kung wala ang kanyang mga kasanayan sa pag-archery, ang Golden Beak Eagle King ay hindi pa rin maaakit sa lugar ng ambush. At ang taong pumatay sa Golden Beak Eagle King ay si Zhao Fang din.
Ang iba pang mga ibon ay mas madaling harapin dahil ang Golden Beak Eagle King ay patay na. Ngumiti si General Heng habang tinitingnan niya si Zhao Fang. Nang walang pangunguna ng Haring Agila, ang iba pang mga ibon sa kalangitan ay parang buhangin. Kung tungkol sa mga hayop sa lupa, ang mga casualty ng mga tao ay tataas lamang sa paglipas ng panahon. Naka-cross-legged si Zhao Fang sa mga linya sa likod habang siya ay nakabawi habang ang iba tulad ni Ye Linyon ay nag-iisip na siya ay nasugatan. Ngunit, natutunan ni Zhao Fang ang returning breath technique, na nangangahulugan na ang kanyang inner strength ay hindi bababa sa 2 beses na mas makapal kaysa sa mga nasa parehong ranggo. Flowing Wind Stance, Tornado Stance, Mysterious Wind Palm. Lumitaw sa kanyang isipan ang mga larawan ng tatlong galaw na ito. Ang Flowing Wind Stance ay pinagsama sa kanyang speed skill habang ang Tornado Stance ay pinagsama sa kanyang nakakasakit na kasanayan sa palad. Nang hindi nalalaman, ang pagkaunawa ni Zhao Fang sa Tornado Stance ay umabot na sa 70 hanggang 80%. Napakabuti na sa ilalim ng parehong mga insight na nakuha niya mula sa Flowing Wind Stance at sa Mysterious Wind Palm, naunawaan din niya ang 60 hanggang 70% ng Mysterious Wind Palm, na nangangahulugan din na ang Mysterious Wind Palm ni Zhao Fang ay halos kapareho sa babae mula sa araw na iyon. Ang paglipat noon ay ang kombinasyon ng Tornado Stance at Mysterious Wind Palm. Ang brat na ito ay nakakuha ng isa pang madaling pagpatay. Tumingin si Fang Hanyo kay Zhao Fang na may gulat sa kanyang mga mata. Sa huling misyon ng pagpatay, inagaw din ni Zhao Fang ang mga puntos para sa pagpatay sa lider ng bandido at sa pagkakataong ito ay lalo siyang nabaliw. Kinuha niya ang pagpatay para sa Golden Beak Eagle King mula sa mga bibig ng ika-8 at ika-9 na ranggo. Sa mata ng maraming tao, ang mga kilos ni Zhao Fang ay isa pang halimbawa ng pagkuha sa mga punto ng labanan ng iba. Ang taong iyon ay pumatay ng isang pinakamataas na antas na nakamamatay na hayop. Napaawang ang bibig ni Beimoy. Mula sa simula ng labanan hanggang ngayon, si Beimoy ay nakikipaglaban sa isang pinakamataas na antas na nakamamatay na hayop at siya ay tinambangan pa ng Golden Beak Eagle King. Sa lahat ng laban na iyon, hindi pa rin niya kayang patayin ang kanyang kalaban habang ginawa na ito ng bagong disipulo, si Zhao Fang. Patayin. Patayin. Ang moral ng mga tropang Guanzhen ay tumaas ng paulit-ulit nilang nagawang itulak pabalik ang kawan ng hayop. Ho! Matapos tingnan ang kanyang mga kaliwanagaw, muling tumayo si Zhao Fang. Noon lang, naabot na niya ang mas mataas na taas sa pag-unawa sa Tornado Stance at Mysterious Wind Palm. At saka, ang kanyang paglilinang ay umabot sa huling mga yugto ng ika-7 ranggo. Pinagmasdan ng mga mata ni Zhao Fang ang mga alon ng sangkawan ng mga hayop at nalaman niyang may mali. May mali. Hindi nagtagal, nakita niya ang sagot. Mukhang organisado ang mga pag-atake ng mga nakamamatay na hayop. Ang pinakamataas na antas na nakamamatay na hayop ay nangunguna sa isang malaking bilang ng mga mababang antas na nakamamatay at mababangas na hayop. Nakita ni Zhao Fang kung ano ang mali. Kung makikita niya ito, makikita rin ito ng mataas na antas ng Guanzhen Palace. Pwede bang planado ang Beast Horde na ito? Si Ye Linyon, General Heng at ang iba pa ay lahat ay kainahinala. Sa laban, kukunin ni Zhao Fang ang kanyang Golden Stairs bow at ilalabas ang arrow ng sunod-sunod na arrow, na binababa ang isang malaking bilang ng mga nangungunang nakamamatay na hayop. Biglang naging magandang tanawin. Ang mga sinag at sinag ng maliwanag na berdeng ilaw ay ipinadala mula sa bulwagan ng lungsod at sa bawat pagkinang ng liwanag, ilang mga hayop ang mamamatay. Ang Archer God's left eye ni Zhao Fang ay sa wakas nahasa sa Beast Horde na ito. Sir Zhao, maaari ka bang maging master ko? Ang mga nakababatang mamamana ay labis na nasa sabik. Hindi alam ni Zhao Fang kung ano ang sasabihin at nang makitang ang mga hayop sa himpapawid ay wala ng labis na banta, lumabas siya ng lungsod. Starfinger. Mysterious Wind Palm. Si Zhao Fang ay parang hangin na pumatay ng mga hayop nang walang tunog. Plop. Plop. Ang bawat pag-atake niya ay makikita ang mga kapintasan ng mga nakamamatay na hayop at maraming bangkay ang may iwan saan man siya pumunta. Nakakatakot ang kabataang ito. Siya ay napakahusay din sa malapit na labanan. Bulalas ng mga mamamana na nanonood sa kanya. Karaniwan, kung ang forte ng isang tao ay archery, ang kanilang mga kasanayan sa malapit na labanan ay hindi masyadong mahusay.
Ngunit si Zhao Fang ay isang halimaw, hindi lamang mahusay ang kanyang mga kasanayan sa pag-archery, ang kanyang mga kasanayan sa malapit na labanan ay magaling din. Ang potensyal ni Zhao Fang ay hindi mas mahina kaysa sa Beimoy. Ngunit nakalulungkot, siya ay isang panlabas na disipulo lamang ng master at hindi niya makukuha ang lahat ng mga pangunahing kasanayan. Napabuntong hininga si Ye Linyon at umiling. Matapos ang matagal na pagpatay, nakaramdam si Zhao Fang ng pamilyar na malamig na aura. Shua! Binuksan niya ang kanyang kaliwang mata at nalaman niyang 10-10 milya ang layo, isang nakatalukbong na figure ang nakaupo sa ibabaw ng isang itim na ibon. Sa ilalim ng hood, isang pares ng ice blue na mata ang makikita. Siya yon. Tumalon ang puso ni Zhao Fang, ang figure ay ang nakita niya noong araw na iyon sa loob ng Sky Cloud Forest. Roar! Sa sandaling ito, isang nakakatakot na dagandong ang tumunog, ang aura ng may-ari ng dagandong ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Golden Beak Eagle King. Ang isang dagandong na iyon ay nagdudulot sa daan-daang libong mga hayop na manginig sa takot. Sa sandaling ito, ang pinakamataas na antas ng nakamamatay na mga hayop ay tumigas habang ang paghanga at takot ay lumitaw sa kanilang mga mata. Naramdaman ng mga tao ang pagtalon ng kanilang puso. Pay! 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 Ano ang nangyayari? Naramdaman ni Zhao Fang na nanjing-inag ang kanyang dugo at ang tunog ng kalabog ay nagmula muli sa kanyang kaliwang mata. Ano ang aura na ito na higit pa sa Pick-tier Deadly Beasts? Sina Ye Linyon, Third Guard at ang boses ni General Heng ay bahagyang nanginginig. Isang nakakatakot na aura ang dumurog patungo sa lungsod at napayuko ang daan-daang libong mga hayop na parang nakikita nila ang kanilang hari. King of Gods, Kabanata 74. Lord Tier Deadly Beast. Ang nakakatusok na alulong ay nagpatahimik kapwa sa mga tao at mga hayop na ang huli ay nakaluhod pa sa lupa na parang nakakita sila ng isang hari. Malayo sa gitna ng kawan ng mga hayop, isang landas ang nabuo. Ano ang bagay na naglalagay ng takot sa mataas na antas na nakamamatay na mga hayop? Ang mga cultivator sa tuktok ng pader ng lungsod ay nakatuon sa landas. Dahil si Zhao Fang ang may pinakamahusay na paningin, nakita niya ang isang purong itim na uri ng aso na nakamamatay na hayop na naglalakad palapit sa kanila. Ang itim na aso ay kasing laki ng lobo na humigit kumulang 1.5 metro ang haba at ito ay maliit kumpara sa iba pang mga hayop. Aso. Gustong tumawa ni Zhao Fang, ngunit hindi niya magawa. Bawat hakbang ng aso ay magpapakita ng nakakatakot na aura at kapag ang mga mata ni Zhao Fang ay tumingin sa mga mata ng napakaitim na aso, pakiramdam niya ay nagliliyab siya. Pwede bang? Isang Lord Tier na nakamamatay na hayop. Nakahinga ng maluwag si General Heng nang sumili ang takot sa kanyang mga mata. Kailangang malaman ng isa na si General Heng ay nasa pinakamataas na 9 na ranggo at isa siya sa pinakamalakas na magsasaka dito. Lord Tier Deadly Beast. Namuti ang mga mukha ng mga cultivator, alam nilang lahat ang mga chismis tungkol sa mga Lord Tier Deadly Beast. Ang mga nakamamatay na hayop ay nahati sa mababa at mataas na antas at ayon sa pagkakabanggit ay maihahambing sila sa martial artists at martial masters, ngunit ang mataas na antas na nakamamatay na hayop ay hindi ang pinakamataas na ranggo. Sa itaas ng mataas na antas na nakamamatay na hayop, mayroong ilang nakakatakot na pag-iral, ang Lord Tier Deadly Beasts. Sinasabi ng mga chismis na ang isang Lord Tier Deadly Beast ay maaaring sirain ang isang buong bansa. Sa ibabaw ng pader ng lungsod ng lalawigan ng Guanzhen, ang ilan sa mga cultivator ay natakot sa kanilang talino. Sa ilalim ng papalubog na araw, daan-daang libong nakamamatay at mababanggas na hayop ang yumuko, nakaharap sa Lord Tier Black Dog habang ang huli ay dahan-daang naglalakad patungo sa lungsod. Bagamat hindi umatake ang Lord Tier Deadly Beast, malamig nitong sinulyapan ang mga tao at mga cultivator gaya ni General Heng, manginig si Ye Linyon ng 9 na ranggo. Sa ilalim ng isang scan na iyon, nakumpirma ng Lord Tier Deadly Beast kung sino ang pinakamalakas na tao sa mga cultivator. Pigilan mo siya. Ipasa ang impormasyon sa ating Panginoon. Lumitaw ang ilang pilak na figure sa tuktok ng isang kalapit na tore. Shua. Shua. Number 1, Number 2, Number 4. Bulalas ni Third Guard. Dumating na ang unang 4 ng Guanzhen Corps kasama ang unang guard na naabot ang kalahating hakbang na Holy Martial Path. Huminga ng malamig si Ye Linyon.
Kalahating hakbang lang ang layo ng First Guard mula sa Holy Martial Path. Pumunta ka. Ang tatlong pilak na figure ay tumalon pababa at nakarating sa Lord Tier Deadly Beast sa isang iglap. Unang guard, second guard, third guard at fourth guard. Ang pinakamalakas na apat sa Guandian Corps ay bumuo ng kalahating bilog sa paligid ng Lord Tier Deadly Beast, na pinatigil ito. Mga cultivator ng ika-9 na ranggo, tumulong kayo. Mataimtim na ibinigay ni General Heng ang utos. Alam niya na ang apat na gwardya lamang ay malamang na hindi kayang pigilan ang Lord Tier Deadly Beast na kayang sirain ang isang buong bansa. Shua! Shua! Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang ilang cultivator ng ika-9 na ranggo. Sa ibabaw ng pader ng Longsod, ang ilan sa mga mamamana ay nagbukas ng kanilang mga busog, inilabas ni Zhao Feng ang kanyang Golden Stairs bow at binuksan din ito. Woo! Malamig na tinitigan ng itim na aso ang mga tao sa ibabaw ng pader ng lungsod na parang may emosyon. Sky Heavenly Death Net. Ang apat na dakilang Guandian Corps ay naging silver blurs, may hawak silang maiikling mga blades at nagpadala sila ng net ng mga hiwa na bomb alot sa Lord Tier Deadly Beast. Ang Sky Heavenly Death Net na ito ay ginawa ng lahat ng apat na gwardya at ang kapangyarihan nito ay nalampasan ang normal na Holy Martial Arts. Kahit na nasa malayo si Zhao Feng, tumalon ang kanyang puso. Alam niya na kung mahulog siya sa Sky Heavenly Death Net na ito, hindi siya makakahanap ng anumang mga depekto kahit sa kaliwang mata niya. Ang mga normal na cultivator na nasa ika-9 na ranggo ay agad na masisira kung sila ay nakulong dito. Sa loob ng 10 taon, walang nakatakas sa pagkilos na ito ng apat na gwardya at ngayon, ang pagpatay na ito ay damapo sa Lord Tier Deadly Beast. Shoo! 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 Ang itim na aso ay walang kahit saan upang tumakbo o umiwas habang ang lambat ay napapalibutan ito sa bawat direksyon. Woo! Isang layer ng itim na apoy ang lumitaw sa aso at isang nakakatakot na aura ang bomb alot sa paligid nito. Pa! Ang Lord Tier Deadly Beast ay random na nag-swipe gamit ang isang paa at agad itong nagdulot ng isang itim na liwanag na ilang metro ang haba. Ang simpleng pag-swipe ay tila naglalaman ng isang malalim na martial art na napunit ang isa pang dimensayon. Crop! Nabasag ang Sky Heavenly Death Net. Dang! Dang! Ang mga sandata ng kapwa pangalawa at ika-4 na gwardya ay nahulog sa sahig na basag habang ang dugo ay tumagas mula sa kanilang mga bibig. Namutla ang ekspresyon ng una at ikatlong guard habang nanigas ang kanilang katawan. Nakatayo sa ibabaw ng pader ng lungsod, naninikip ang puso ni Zhao Feng nang makita niya ang pag-swipe ng Lord Tier na nakamamatay na hayop. Dahil sa mga mata niya, parang martial art ang pag-swipe. Ang mga nakamamatay na hayop ay marunong ng martial arts. Siguro si Zhao Feng lang iyon, ngunit naramdaman niya na ang paglipat mula sa Lord Tier Deadly Beast ay parang katulad ng mysterious wind palm ng batang babae pabalik sa kanyan. Shoo! Ang Lord Tier Deadly Beast ay tumapak sa lupa at isang layer ng pitch flames apoy ay ipinadala sa bawat direksyon habang ito ay basagin ang lupa. Iwasan mo! Bulalas ni First Guard habang galit na galit niyang nilaslas ang kanyang talon sa itim na apoy. Ganon din ang ginawa ng ibang mga guard. Heavenly Cloud Kill. Slice of Doom. Dumating sina General Heng, Ye Lingyun at ang iba pang ika-9 na hanay at pinrotektahan ang apat na Guandian Corps. Ngunit ang itim na apoy ng Lord Tier Deadly Beast ay napakalakas, sinunog nito ang balat ng isang tao bago pa man umabot ang apoy dito. Isang cultivator na nasa ika-9 na ranggo ang nasunog ang kanyang damit, kaya gamulong siya sa lupa na sinusubukang patagin ito. Ngunit kahit anong pilit niya ay hindi nito napigilan ang apoy at hindi nagtagal, siya ay naging isang sunog at itim na bangkay. Hindi lang iyon, nadungisan din ng itim na apoy ang third guard at fourth guard. Iwanan mo ako, tumakbo ka. Sigaw ng fourth guard habang sinusundan niya ang Lord Tier Deadly Beast na nagninangas ang katawan. Crop! Ang Lord Tier Deadly Beast ay nag-swipe ng mga kuko nito at binasag ang katawan ng fourth guard. Ikatlong guard. Bulalas ng ibang tao. Third guard. Ang tagapangasiwa ng Sky Guards Battalion ay mayroon ding itim na apoy na lumitaw sa kanyang braso. Crack! Nakatikip ang ngipin ni Third Guard habang pinuputol ang sariling braso. Lahat ay umatras. Tumawag sina General Heng at First Guard. Nagulat si Zhao Feng habang nakatayo siya sa pader ng lungsod. Noon lang,
Ginamit niya ang kanyang Golden Stairs bow at nagpaputok ng ilang arrow, ngunit lahat sila ay naging alikabok bago pa man sila makalapit sa Lord Tier Deadly Beast. Takbo. Umatras ang lahat. Hindi man lang napigilan ng 10 na ranggo ang isang casual na pag-swipe ng Lord Tier Beast. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Si Baymoy, Nangang Fan at ang iba pang mga disipulo ay tumingin sa takot at sila ay humiwalay sa Lord Tier na nakamamatay na hayop. Woo! Ang Lord Tier Deadly Beast ay umungol at ilang Pick Tier Deadly Beast ang lumitaw sa likod nito. Tinatawag niya ang kanyang mga tropa para umatake. Tumalon ang puso ni Zhao Feng at halos makita niya ang pagkawasak ng Guanzhen Province City. Ang alamat ng isang Lord Tier na nakamamatay na hayop na sumisira sa isang bansa ay isang alamat lamang, mangyayari ba ito sa Cloud Country? Nang ang mga cultivator ay nasa kawalan ng pag-asa, ang tunog ng hangin ay nagmula sa likuran. Sinong bastos ang nang-ahas na pumasok sa teritoryo ko? Isang malalim na boses ang umalangaw mula sa himpapawid. So, isang pilak na liwanag ang sumilay sa hangin. Iyon ay ang kaliwang mata ni Zhao Feng at nakuha niya ang imahe ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng pilak gintong robe na lumilipad sa himpapawid na parang Diyos. Sa isang iglap lang, gumalaw na ang lalaki ng 200 metro. Lumilipad. Makakalipad ba talaga ang tao? Nakilala ni Zhao Feng ang taong iyon, si Lord Guanzhen. Isang gintong pilak na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang huminto sa himpapawid sa harap ng Lord Tier na nakamamatay na hayop. Illusion Ripple ang execution. Ikinaway ni Lord Guanzhen ang kanyang mga kamay nang lumitaw ang isang silver light. Agad, isang tunog na kasing lakas ng kulog ang lumitaw at ang 8 metrong haba na pilak na ilaw ay malakas na tumusok patungo sa kinaroroonan ng Lord Tier Deadly Beast. Woo! Lumitaw ang pag-iingat sa mga mata ng itim na aso ng ice swipe nito ang kanyang paa ng itim na apoy sa silver light. Boom! Pinabugan ng magulong hangin ang lahat sa loob ng 20 metrong radius at nag-iwan ito ng malalim na butas kung saan nagbanggaan ang mga puwersa. Kasabay nito, ang mga nakamamatay na hayop sa kalapit na Pick Tier ay napaungol sa takot at paghihirap habang sila ay naging alabok. King of Gods, Kabanata 75. Lumitaw ang nakatalukbong na figure. Lord Guanzhen. My Lord. Ang walang limitasyong bilang ng mga sigaw ay nagmula sa pader ng lungsod. Ye Linyon, General Heng, Third Guard at ang iba pang 9 na hanay ay lumuwag. Lahat ay tumingin sa gintong pilak na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pananabik, paghanga at paggalang. Ang lalaki ay mukhang isang Diyos, na may pilak na kinang na nakapalibot sa kanya habang siya ay nakipag-away sa Lord Tier Deadly Beast sa isang kisap mata. Ang enerhiya ay nananatiling agad na pumatay sa kalapit na Pick Tier na nakamamatay na mga hayop, na ikinagulat ng lahat. Woo! Lumilitaw ang mga galos ng dugo sa napakaitim na aso habang nakatingin ito kay Lord Guanzhen ng may pag-iingat. Mabuti. Papatayin ni Lord Guanzhen ang Lord Tier Deadly Beast. Ang mga ekspresyon ng taong cultivator na nawalan ng pag-asa ay naging kagalakan at mga inaasahan. Sa kanilang mga mata, si Lord Guanzhen ay isang Diyos na kayang talunin ang sinuman sa mundo. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng habang nakatayo sa ibabaw ng pader ng lungsod. Noon pa lang, naghanda na siya para tumakbo kung ang lahat ay magiging masama at nasuri na ng kanyang kaliwang mata ang pinakamagandang landas na tatahakin. Sa sandaling ito, iniskan ng kaliwang mata ni Zhao Feng si Lord Guanzhen at ang Lord Tier Deadly Beast. Walang alinlangan, ang kapangyarihan nila ay nalampasan ang 9 na hanay ng Martial Path at nakapasok sa Holy Martial Path. Shua! Bumaba mula sa himpapawid si Lord Guanzhen at nagpadala siya ng alon ng hangin patungo sa kanyang paligid. Nalampasan ni Lord Guanzhen ang 9 na hanay ng Martial Path at gamit ang kanyang kapangyarihan, magagamit niya ang hangin para tulungan siyang lumipad saglit. Pagtatapos ni Zhao Feng, lumilipad, iyon ang pangarap ng walang limitasyong mga tao. Bagamat hindi makakalipad ang mga cultivator ng Holy Martial Path, ang kapangyarihan ay nagpasindik pa rin sa mga nasa 9 na ranggo na tumingin sa kanila ng may pagkamangha. Basta, ito ang mundo ng mga tao, bumalik sa Sky Cloud Forest. Buong pagmamalaking tumayo si Lord Guanzhen sa lupa at nagutos. Sa ilalim ng presyon ng kanyang Holy Martial Path, ang daan-daang libong mga hayop ay nanginginig sa takot.
Kung wala ang Lord Tier Deadly Beast, nakatakas na sila. Pay. Naramdaman ni Zhao Fang ang ilang uri ng pressure at sizzles ng init na nagmumula sa kanyang kaliwang mata at ito ay inilabas sa kanyang buong katawan. Pinalapit nito ang liwanag sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata sa 7 talampakan. Dahil sa pagbabagong ito, mas bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang, mula nang sumanib siya sa mata na ito, naramdaman ni Zhao Fang ang walang limitasyong potensyal na paulit-ulit. Sa sandaling ito, ang kanyang paglilinang ay tumataas sa ilalim ng presyon sa labas. Ngayon, naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang potensyal sa hinaharap ay lumampas sa half-spiritual body. Sa mismong pag-iisip niya, sumiklab ang labanan sa ibaba. Woo! Ang Lord Tier Deadly Beast ay nagwagayway ng kuko nito at tulad ng itim na kidlat na tumatama sa kalangitan, isang sabog ng kapangyarihan ang Sumire sa lahat sa loob ng 30 metro. Ang pinsala lamang mula rito ay nagpanteng ang ulo ni Zhao Fang. Kung hahayaan nila ang Panginoon na maglagay ng nakamamatay na hayop sa Guanzhou Province City, hindi maiisip ang resulta. 10 cross ripple ang execution. Ang braso ni Lord Guanzhou ay naging matalim na kulay pilak at sa isang iglap, isang maliwanag na kidlat ang tumalsik sa hangin na pumutol sa pag-atake ng Lord Tier Deadly Beast. Boom! Nanginginig ang lupa habang natatakpan ng alikabok ang hangin. Sa susunod na sandali ay nawala ang dalawang figure. Pay. Boom. Si Lord Guanzhou at ang Lord Tier Deadly Beast ay mabilis na nagpalitan ng suntok, at ang natitirang enerhiya lamang ay agad na pinatay ang mga kalapit na ibon. Ang dalawang figure ay maliit kumpara sa iba pang nakamamatay na mga hayop, ngunit ang aura na kanilang pinalabas ay nagpang-inag sa ibang mga hayop sa takot. Ang mga cultivator sa pader ng lungsod ay nagpipigil ng hininga habang nanonood, kahit na hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Si Zhao Fang lamang ang nakakakita ng malinaw sa kanyang kaliwang mata. Lakas, bilis, pinsala. Paano posible para sa isang tao na maabot ang ganoong antas? Huminga ng malalim si Zhao Fang at dahil mas malinaw ang nakikita niya, naunawaan niya kung gaano kalakas ang mga cultivator ng Holy Martial Path. Ang mga cultivator ng Holy Martial Path ay maaaring magpasya sa kapalaran ng isang bansa sa 13 bansa sa Sky Cloud, kaya kahit na ang hari ay magiging magalang sa isa. Isa si Lord Guanzhou sa kanila, mayroon siyang ganap na kapangyarihan sa Sky Cloud Country. Nang ang isa ay nakarating sa Holy Martial Path, ang oras para sa isang labanan ay naging napakaikli, ngunit ang bilang ng mga palitan na galaw ay tumaas ng malaki. Sa gitna ng pagsabog, ang Lord Tier Deadly Beast ay umungol sa sakit at ang itim na apoy ay nabawasan habang ang pilak na ilaw kay Lord Guanzhou ay naging mas maliwanag. Halos walang sugat si Lord Guanzhou at kahit na pareho silang nasa iisang kaharian, mas maganda ang teknik at skill niya. Tinitigan ni Zhao Fang ang dalawang figure. Woo! Ang takot at pag-iingat ay lumitaw sa mga mata ng Lord Tier Deadly Beast habang mabilis itong umatras. Ang mga aksyon nito ay naging sanhi ng daan-daang libong mga hayop sa likod upang masira sa kaguluhan. Tumakas. Malamig na tumawa si Lord Guanzhou at iwinagayway ang kanyang braso sa hangin. Habang ginagawa niya iyon, isang 8 metrong haba na liwanag ang lumipad sa Lord Tier Deadly Beast, nag-iwan ng sugat na napunta sa buto. Dalawang figure ang hamabi sa kawan ng hayop. Hahaha. Ang mga bastos na ito ay umaatres, lahat ay umaatake. Ang mga hayop ay may magagandang materyales, na maaari nating ibenta para sa ginto. Ang mga cultivator ng Guanzhou Province City ay nagsaya habang sila ay naniningil palabas ng lungsod. Nan Gongfan, Zhao Fang, Zhao Fei at Fang Hanyo. Susundan natin at panoorin kung paano pinatay ni Master ang isang Lord Tier Deadly Beast. Tuwang-tuwang sabi ni Qing Yangshan. Sa kabilang banda, sinundan na ni Beimoy si Lord Guanzhou palabas. Mga tropa, sumulong. Nag-utos si General Heng na salakayin ng mga tropa at magsasaka ang tumatakas na kawan ng mga hayop. Okay, tumanggaw si Zhao Fang at sumama siya sa iba pang mga disipulo patungo sa kanilang master. Masyadong interesado si Zhao Fang sa kung paano lumaban ang mga magsasaka ng Holy Martial Path. Nakikita ng kanyang kaliwang mata ang tanawin ni Lord Guanzhou at ng Lord Tier Deadly Beast na nag-aaway. Pagkatapos maghabol ng 10 milya.
Huminto si Lord Guanzhen at ang Lord Tyr Deadly Beast malapit sa isang kagubatan. Puno ng mga pinsala ang Lord Tyr Deadly Beast at tumutulo ang dugo habang nakaluhod ito sa lupa at hindi makagalaw. Naninigas ang katawan ni Lord Guanzhen at hindi siya kumikibo. Ano ang sitwasyon? Bahagyang nagtaka si Zhao Fang. Sa sandaling ito, si Bei Moy, na 8 milya ang layo, ay hindi nakikita ng malinaw kung ano ang nangyayari. Ngunit si Zhao Fang, na 10 milya ang layo, ay nakita ang sitwasyon. Ang Lord Tyr Deadly Beast ay hindi lumuluhod dahil kay Lord Guanzhen, dahil nakaharap ito sa likuran. Sinong nandyan? Si Lord Guanzhen ay sobrang solemn na habang naglalabas siya ng nakakatakot na lakas ng pag-iisip. May Yufan cultivator sa Guanzhen Province City. Isang nakatalukbong na figure ang nakaupo sa ibabaw ng isang itim na ibon. Sa ilalim ng hood, isang pares ng malamig na mga mata ang nakatitig kay Lord Guanzhen habang tumatawa ito. Siya yon. Nanginig ang puso ni Zhao Fang nang makita niya ang eksenang ito na may layong 10 milya ang layo. Nakita niya ang taong ito noong araw na iyon sa panahon ng bandit mission at naramdaman ni Zhao Fang na may koneksyon sa kanya ang beast horde na ito. Bakit mo kinokontrol ang mga sangkawan ng hayop upang salakayin ang lungsod at mga nayon ng tao? Hindi ka ba natatakot sa samahan 13 country? Sigaw ni Lord Guanzhen habang kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang itim na ibon sa kalangitan ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at isang itim na hangin ang umikot patungo sa kanya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lord Guanzhen nang umatras siya ng 10 yarda. Kagad, ang lugar kung saan siya orihinal na nakatayo ay natunaw at ang Lord Tyr na itim na aso ay malungkot na napaungol nang mamatay ito. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na huminga ng malamig habang nakikita ang eksenang ito. Ang itim na ibon sa ilalim ng nakatalukbong na figure ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa sa itim na aso. Halatang nakikita lang niya ang sitwasyon at hindi ang sinasabi ng mga ito. Habang nagpapalitan sila ng mga salita, ang ekspresyon ni Lord Guanzhen ay lumabo at lumabo. Dito nagtatapos ang paglalaro ngayon. Sa wakas, ang nakatalukbong na figure na may malamig na asol na mga mata ay nascan si Bei Moy na halos naabutan at nawala sa kalangitan. Nang dumating si Bei Moy, ang misteryosong may hood na figure pati na rin ang itim na ibon ay naging isang itim na tuldok na sumanib sa kalangitan. Master, anong nangyari kanina? Sino siya? Nagtataka na tanong ni Bei Moy habang nakatingin sa kung saan nawala ang nakahood na figure. Natahimik sandali si Lord Guanzhen bago siya nagpakawala ng hininga. Lumalabas ang panganib para sa 13 bansa ng Sky Cloud Forest. Ngunit pagkakataon din ito para sa iyo. Habang sinasabi niya iyon, umaasang tumingin siya sa mga alagad sa likuran niya. Isang pagkakataon. Dumating na sina Zhao Fang, Qing Yangshan, Feng Hanyo at Zhao Yufei. King of Gods, Kabanata 76. Tipak ng isang malaking bato ng yelo. Ang bangkay ng nakamamatay na hayop ng Lord Tyr ay nakahiga sa malapit na lupa. Si Lord Guanzhen ay nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay sa harap ng halimaw, tinitingnan ang kanyang 6 na disipulo. Bei Moy, Yang Qingshan, Nan Gongfan, Feng Hanyo, Zhao Fang at Zhao Yufei. Ang 6 na kabataan ay mga elite prodigies ng Guanzhen Province City, ngunit ang atensyon ni Lord Guanzhen ay pangunahing nakatuon kay Bei Moy. Isang pagkakataon. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Lord Guanzhen. Habang papunta rito, nakita ni Zhao Fang ang nangyari sa pagitan nilang dalawa, kasama na ang lahat ng aksyon. Pero hindi niya narinig ang pinag-uusapan nila. Master, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Feng Hanyo, hindi maitago ang kanyang pag-uusisa. Ang pinakamalaking pagkakataon na kailangan niyang baguhin ang kanyang kapalaran ay ang maging alagad ni Lord Guanzhen. Sa kanyang pagtatanong, lahat ay umaasa si Yang Qingshan at ang iba pa. Ang pagkakataong ito ay hiling din ng iyong master. Mahinang bumantong hininga si Lord Guanzhen habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo na may pananabik, puot, pag-asa at iba pang masalimuot na emosyon. Bilang isang taong may ganap na kapangyarihan sa Guanzhen Province City, ano ang maaaring magbigay sa kanya ng napakaraming emosyon?
Nakakita rin si Zhao Feng ng katulad na emosyon noong araw na iyon sa Spiritual Martial Hall. Ngunit sa oras na iyon, ang emosyon ni Lord Guanzhen ay dumaan sa isang iglap na tanging si Zhao Feng lang ang nakakakuha nito. Tinanong niya noong araw na iyon kung bakit naghanap si Lord Guanzhen ng napakaraming henyo. Lord Guanzhen ay upang matupad ang isang hiling. Hiling. Ano kaya ang hiling niya? Isang hiling na hindi man lang niya makamit at maaasahan lamang sa nakababatang henerasyon. Teng. Sa oras na ito, ang kalapit na malalakas na cultivator kabilang sina Ye Linyon at General Heng ay tumungo, ngunit itinaas ni Lord Guanzhen ang kanyang kamay at sinenyasan silang umalis. Bagamat si Ye Linyon, si General Heng at ang iba ay bahagyang nakikiusyoso, umalis sila nang walang pag-aalinlangan. Ang eksena ay nagpaunawa sa 6 na kabataan na si Lord Guanzhen ay may mahalagang sasabihin. May nakita ba sa inyo ang misteryosong tao na nakatalukbong? Parang iniba ni Lord Guanzhen ang paksa. Oo, nakita siya ng disipulong ito noong huling beses sa Sky Cloud Forest. Agad na sagot ni Zhao Feng. Ang tanging nakakita sa nakatalukbong na figure ay si Zhao Feng at Beimoy at tanging si Zhao Feng ang nakakita sa kanya ng 2 beses. Oh. Tumingin si Lord Guanzhen kay Zhao Feng, bahagyang natigilan. Sa tingin mo, gaano siya kalakas? Napakalakas. Naisip ni Zhao Feng kung paano ginawa ng figure ang kanyang mga galaw ng 2 beses at ang kanyang puso ay hindi maiwasang manlamig. Ngumiti si Lord Guanzhen bago nagtanong. Sa tingin mo ba ay mas malakas siya kaysa sa akin? Ito. Hindi akalain ni Zhao Feng na magtatanong ng ganitong klaseng tanong ang kanyang master. Sa ilalim ng tingin ng isang taong nakarating na sa Holy Martial Path, nakasagot lamang si Zhao Feng. Sa personal, iniisip ng disipulong ito na ang kalaban ay kapantay man lang ni Master, kung hindi man, mas malakas pa. Dahil mayroon siyang misteryosong kaliwang mata, tumpak na tumpak si Zhao Feng kung gaano kalakas ang isang tao. Ang sagot niya ay naglalaman pa rin ng bahagyang pag-aalinlangan dito. Zhao Feng, ano ang sinasabi mo? Gaano kakalakas loob na tingnan ang master at purihin ang kaaway? Agad na bulalas ni Nan Gongfan. Ang kilay ni Beimoy, Yang Qingshan at Feng Hanyo, halatang hindi sila naniniwala sa kanya. Sa Cloud Country, si Lord Guanzhen ay isang maalamat na figure na may pinakamataas na kapangyarihan at katayuan. Ang pagiging mga alagad ng gayong tao paano sila hindi magtitiwala? Si Zhao Yufei lang ang naniwala kay Zhao Feng. Nagmula ito sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang tugon ni Zhao Feng ay ikinagulat ni Lord Guanzhen at ang huli ay hindi maiwasang tumingin sa kanya ng ilang ulit. Ito ang unang pagkakataon na talagang ininspeksyon niya itong alagad niya. Si Nan Gongfan at ang iba pa ay nagulat lahat, tila hindi nasisiyahan si Master. Sa katunayan, tila tumingin siya kay Zhao Feng sa isang bagong paraan. Sabihin mo ang totoo, ano sa tingin mo? Tinitigan siya ni Lord Guanzhen. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na maalala ang nangyari sa pagitan ni Master at ng nakatalukbong na figure. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at may kumpiyansang sinabi. Ang lakas ng misteryosong figure ay dapat na mas malakas kaysa kay Master. Ano? Nagulat lahat si Nan Gongfan at ang iba pa. Si Zhao Feng ay may lakas ng loob. Siyempre, pakiramdam ko lang yun. Naramdaman ang puot mula sa iba pang mga disipulo na si Zhao Feng ay mabilis na nagdagdag ng isa pang pangungusap. Sa katunayan, ang lakas ng taong iyon ay higit sa akin. Mabagal na tumunog ang boses ni Lord Guanzhen habang tinitingnan niya si Zhao Feng. Ano? Imposible. Paano magiging mas malakas ang sino man kaysa kay Master? Hindi ito matanggap ni Nan Gongfan. Nang sila ay naging kanyang mga disipulo, ang master sa kanilang mga mata ay nakatayo sa tuktok ng mundo. Higit pa rito, kayang kontrolin ng taong iyon ang Lord Tier Deadly Beast at pangunahan ang walang limitasyong High Tier Deadly Beast sa pag-atake sa Guanzhen Province City. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, kahit ako ay walang magagawa para pigilan ang pagkawasak ng Guanzhen Province City. Mataimtim na sabi ni Lord Guanzhen. Kontrolin ang Lord Tier na nakamamatay na mga hayop. Hindi man lang maisip ito ng mga alagad. May utak na nagpaplano nitong Beast Horde. Muling naalala ni Zhao Feng ang malamig na asol na mga mata. Master, paano magkakaroon ng ganoong nakakatakot na figure?
At bakit siya tumigil sa pag-atake sa Guanzhou Province City? Hindi rin ito matanggap ni Yang Qingshan. Nakatuon ang tingin ng 6 na kabataan sa mukha ni Lord Guanzhou. Hehe, ang mundong alam mo ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo, ang Holy Martial Path. Simula pa lang, kahit na ang isang taong kasing lakas ng figure na nakatalukbong na iyon ay hindi maglakas loob na sumalungat sa samahan ng 13 countries. Ngumiti si Lord Guanzhou. Ang Holy Martial Path ay simula pa lamang. Natigilan lahat ang 6 na alagas. Ngayon, labis silang nabigla ni Lord Guanzhou at kalahati lang ang naiintindihan nila. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Fang ang pagkulo ng kanyang dugo at bigla niyang naalala ang 3 kabataan noong araw na iyon sa kanyan. Lahat silang 3 ay napakabata at sino man sa kanila ay maaaring pumatay ng isang ika-8 ranggo na Asher-eyed hyena sa isang hit. Ang 2 pa ay tumingin din sa hyena na may paghamak at iniwan nila ito sa batang babae na walang karanasan sa labanan. Kahit si Beimoy ay mas mababa kumpara sa 3 ito at mula noon, naunawaan na ni Zhao Fang kung gaano kalaki ang mundo. Marami pa ring hindi alam na bagay doon na hindi niya mahawakan. Sa inyong mga mata, ang Holy Martial Path ay maaaring ang isang alamat at ang mga maharlika na kumokontrol sa 13 bansa ng Sky Cloud ay may matinding kapangyarihan, ngunit hindi ito ang katotohanan. Mapanuksong sinabi ni Lord Guanzhou, ngunit ang mga salitang sinabi niya ay eksakto kung ano ang iniisip ng maraming tao. Iyan ang eksaktong naisip ni Zhao Fang sa Greenleaf Village at Sunfeather City. Ang tunay na mga controller ng Sky Cloud 13 counties ay hindi ang king, lords, nobles o family clans. Sila ang 13 angkan sa itaas ng mortal na mundo. Sa pagsasalita hanggang dito, naging matalas ang mga mata ni Lord Guanzhou na para bang makakabutas ito ng isang butas sa kalawakan. 13 angkan. Nagkatinginan ang 6 na binata. Mga angkan. 13 angkan na tumayo sa itaas ng mortal na mundo. Bakit hindi nila narinig ang tungkol sa kanila noon? Noong si Zhao Fang ay nasa Greenleaf Village pa, ang Sunfeather City ay napakalakas na sa kanyang paningin. Ngunit nang tumaas ang kanyang paglilinang, nagsimulang magtaka ang kanyang mga mata patungo sa lungsod ng lalawigan at 13 bansa at nalaman niya ang tungkol sa 2 malalakas na bansa sa tabi ng Sky Cloud 13 countries. Maaaring wasakin ng sino man sa 2 bansa ang 13 bansa at sa makatuwid, ang huli ay kailangang magsama-sama upang mabuhay. Ngunit hindi ito ang katotohanan. Master, gaano kalakas ang 13 angkan para makontrol ang 13 bansa? Hindi makapaniwalang sabi ni Nan Gongfan. Ang mga angkan na ito ay kumokontrol sa landas ng paglilinang. Ang bawat angkan ay mayroon lamang 1,000 o higit pang mga tao, ngunit kontrolado nila ang kapalaran ng isang bansa. Kung gusto mong tanungin kung gaano sila kalakas, ang iyong master, ako, ay isang panlabas na disipulo lamang ng Broken Moon Clan. Napabuntong hininga si Lord Guanzhou. Panlabas na alagad. Natigilan si Beimoy at ang iba pa. Umiling sina Nan Gongfan at Yang Qingshan sa hindi makapaniwala. Ang isang taong kasing lakas ni Lord Guanzhou ay isang panlabas na disipulo, tulad ng kung paano ako nasa sekta ng Zhao. Lumitaw ang mga alon sa puso ni Zhao Fang. Hindi nila kailangang malaman kung gaano kalakas ang angkan, ang katotohanan na si Lord Guanzhou ay isang panlabas na disipulo lamang ang nagsabi sa kanila. Matapos malaman ang katotohanan, naramdaman ng 6 na henyo na parang nawala ang kanilang mga kaluluwa. Ang kanilang mga tagumpay ay pinakamataas na antas sa Guanzhou Province City, ngunit kung ikukumpara sa angkan, ang kanila ay parang langgam. Ang dalawa ay hindi kahit nasa parehong antas, tulad ng kung paano ang isang tao ay hindi mag-abala sa isang langgam. Ang angkan na kumokontrol sa Cloud Country ay kilala bilang ang Broken Moon Sect at ang pinakamataas na pag-iral ay nalampasan pa ang Holy Martial Path. Sa pagsasalita hanggang dito, ang mga ekspresyon ng paghanga at pananabik ay lumitaw sa mga mata ni Lord Guanzhou.